Alright, so pag-usapan natin ang missing values, paano natin tanggalin itong mga to, o how do we handle it? So first things first, gamitin natin ang Kaggle notebook na to. I will provide this notebook para naman meron kayong exercise. So let's create a data frame. Now let's check yung data frame natin mismo. As you can see, meron tayong mga missing values. To summarize kung ilan per column yung missing values, you can use df.isNA.sum. Makikita ninyo na sa column 1 meron tayong dalawang missing values, sa column 2 meron tayong dalawa, at sa column 3 meron tayong isa. Okay, first method na gagamitin natin is drop_NA. So tatanggalin natin completely yung ating mga missing values. So let's make a copy of our data frame. So df.drop_NA. Pero ang problema dito pag ginawa mo yan directly sa data frame natin, mapapansin nyo na hindi niya ginawa. So ang ginagawa ng drop_NA is just it's creating a copy. So para ma-apply mo ito sa data frame natin, there are two ways. So you can use the in-place attribute or argument, lagay natin true. As you can see, magiging kung ano na yung in-apply niyang method, yun na yung gagawin niya. Or you can just simply use df1 is equal to df, then kahit wag mong ilagay itong in place na ito. Same sila ng gagawin. Okay, so that's yun naman ang drop_NA. As you can see, tatanggalin niya completely the rows na kung saan merong mga missing values. Minsan, hindi yan yung kailangan nating gawin. So, meron tayong fill_NA. So, fill_NA, for example, let's try again a copy. So, fill_NA, let's try to add, for example, walang value para makita nyo kung anong gagawin niya. So, as you can see, lahat ng mga missing values, kung ano yung nilagay nyo dito, yun yung ilalagay niyang value. So, if you want to include a number, so you can type in 0, then as you can see, mapapalitan na. Mapapansin nyo ulit na the method fill_NA, ang gagawin niya lang is i-fill niya lang yung mga missing values doon sa copy ng data frame natin. For you to be able na ilagay mismo sa data frame natin, gamitin natin yung in-place true. So, pag nirun natin yung code natin na data frame, then mapapansin nyo na palitan na ng 0. Okay? So, that's how you use fill_NA. But usually, let's try it again. Kasi ang gusto natin is, what if ang gusto natin is specific columns lang, di ba? Or specific value na kung saan hindi ma-alter ng maigi o mai-skew yung ating mga data. So, usually, ang ginagawa dyan is we impute the mean. So, paano natin gawin yon? So, ang gawin nyo, yun nga lang, syempre sa isang column. Try natin. So, column 1 equal to df2 column 1 dot fill_NA. Siyempre, ano ba yung i-fill nyo? Yung gusto nyo yung mean. So, yung mean within the column 1. For example, 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 2. So, hindi niya i-consider tong may mga missing values. So, pwede nyo gawin ganito. Column 1 dot mean. So, oops. Wala yata palang, oh, sorry. Ayan, nakalimutan lang. Oh, okay. Ayan, then, kung ipi-play natin yung ano, so, method pala. Okay, hindi na niya ipi-fill dahil wala na yung, okay, yan. Mapapansin niyo yung column 1, yung missing values are now imputed by the mean. So, you can do this with other column as well. So, palitan lang natin ito. Ulitin lang natin tong copy natin dito. Okay, as you can see, it is yung mga missing values now are imputed with the mean of the specific columns na. So the next part now is we will now use the forward fill. So ano naman ang ginagawa nito? So let's try again to make a copy ng ating data frame. So df3. So if we run that code, so yan, meron pa rin tayong ano. Ngayon, ang ginagawa ng forward fill is nilalagyan niya yung missing value from the previous value. So, ibig sabihin itong sa row 1 natin, i-fill niya ito gamit itong naunang value niya from the forward value natin. So, for example, itong sa row 5 natin, ma-fill ng 5 yan dahil yun yung nasa unahan niya, di ba? Ito naman malalagyan ng 3. So, let's try. df3.forwardFill. Let's see. Okay, mapapansin niyo na fill out na yung mga
values ng ano. Yun, ang problema lang dito is how do you handle yung mga missing values dahil itong pinakaunang row natin, wala siyang inuunahan, wala siyang nauna sa kanya. Okay? Now, that's for the next method naman, which is the backward fill. So, the backward fill, so, kabaligtaran naman nung ano natin. So, let's try again to create our copy, df.copy. Okay, let's try applying backward fill. So, anong gagawin nyo? So, from the term itself, yung pagkatapos naman sa kanya. As you can see, katulad dito, ano ba yung nasa likuran niya? Yung sumunod sa kanya, sorry. So, as you can see, 2, now, it is now filled with the next value. So, that's how you use backward fill. Now, to summarize, we have drop NA, we have fill NA, we have forward fill and backward fill for handling missing values. Kung may tanong kayo, please comment down below. Thank you.